Guys, yung ganitong luto talaga na tingin at amoy pa lang ay ulam na ulam na. Kaya naman taob na naman ang kaldero nito dahil mapaparami naman tayo ng kain. Salam guys! For today's video ay magluluto nga ako ng Malaysian style fish curry. Kaya naman ay naghanda na nga ako nitong mga sangkap. Inislice ko na itong sibuyas, bawang, kamatis, siling pula at iba pa. Kung may adobo nga tayo sa Pilipinas, dito naman sa Malaysia itong mga lutong curry naman yung paborito nilang inuulam. Sobrang dami nga ng version o ways ng pagluluto nitong curry. At para nga sa akin, itong isang to ang pinakamasarap. Kaya naman guys, samahan nyo ako for today's video dahil magluluto tayo ng Malaysian style fish curry. Dito nga sa isang mangkok ay pinaghalo ko na ang fish curry powder at chili powder pagkatapos ay nilagyan ng tubig. Hinalo-halo ko lang hanggang maging paste yung texture niya tulad nito. At ito namang isda ay ipinirito ko na nga muna. Mas masarap kasi kapag piniprito muna yung isda. Pagkatapos ay dito sa mainit na mantika sa kawali ay inilagay ko na lahat itong mga sangkap na panggisa. Tulad ng bawang, sibuyas, luya, sili, dahon ng curry at itong apat na mag-best friend sangkap. Ginisa ko lang yan hanggang sa lumabas ng todo-todo yung aroma. At grabe nga, dito pa lang ay sobrang nakakatakam na talaga yung amoy. For sure, nag-iisip na naman yung mga kapitbahay ko kung ano na namang masarap na ulam yung niluluto ko. At kapag ganito na nga na medyo tostado na at sobrang maaroma, ay ilalagay na natin itong mixture ng curry powder at chili powder. Pagkatapos ay gisa-gisa lang tayo dyan ng konti para na rin magisa yung ating mixture. Request nga pala to ni Habi guys. Wala kasi siyang dialysis today at alam niyang may time ako para magluto ng mga ganito. Kaya matik na talaga yan na ipinagluluto ko talaga siya ng mga nire-request niyang ulam. Basta ba available yung mga sangkap sa ref, edi go na yan. Ang importante may limitasyon at wag ding araw-arawin yung ganitong mga ulam. Dahil mahirap na, baka may mga katawan na namang magrereklamo. At pagkatapos kong ang gisahin ay nilagyan ko ng tubig. Nang sa gayon ay mas maluto ng maigi itong mixture ng mga powder. Hinalo-halo ko lang at siniguradong walang namuumuo. At pakukuluan lang ng mabuti. Nilagyan ko na nga rin ng tubig itong pinaghaluan na mangkok para masimot na rin itong natitira pa. Then halo pa rin ng halo hanggang sa maluto nga ng husto itong powder natin. Kapag kasi hindi siya naluto ng mabuti, ito yung nagiging dahilan na sumasakit yung tiyan natin kapag kinakain natin to. Kaya importante talaga na lutong-luto yung powder niya. At kapag ganito na nga yung itsura niya, ibig sabihin ay luto na. Then sa point na yan ay pwede na nating dagdagan ng tubig. Nasa sa atin na kung gusto natin yung medyo masabaw o yung medyo tuyo. At dahil nga marami-rami din tong isdang lulutuin ko, kaya dinamihan ko na ng konti itong tubig. Pagkatapos ay hinalo-halo ko na naman ulit para hindi mamuo-muo yung nauna at sinimot-simot ko na nga rin itong mga nasa gilid. Ito yung mas nagbibigay ng sarap dito sa curry natin. So kapag hinahalo-halo natin yan, mas na-enhance niya yung flavor. At nang kumulo na nga ay inilagay ko na nga itong katas ng sampalok or tamarind paste. Nilagyan ko na nga rin ng asin, tansyahin nyo na lang kung ano yung swak sa panlasa nyo. Then halo-halo naman ulit. O diba, sobrang daming halo ng halo ang nangyayari. So nang sobrang kumukulo na nga siya ng ganito, ay nilagay ko na nga itong piniritong isda. Nilubog-lubog ko nga lang itong mga isda sa sabaw para ma-absorb yung flavor. Pagkatapos ay pakukuluan na naman ng isang beses. Sobrang bango-bango-bango na guys. And lastly nga, nang kumulo na ng husto ay ilalagay na natin ang kamatis at itong siling pula. Halo-halo lang ng bahagya at ilang kembot na lang ay luto na nga ang ating ulam. At sa mga oras nga na yan ay hindi ko na kailangang tawagin pa si Habi. Kasi pagkarating nga niya galing trabaho kanina ay nakaredy na siya sa hapagkainan. Kaya naman mag-early dinner na kami ni Habi today. Niramihan ko na nga pala itong pagluto guys. Kasi magtatabi na rin ako para pananghalian namin ni Habi bukas. Para pagkarating namin galing sa dialysis ni Habi ay iinitin ko na nga lang. Ayan na nga at nakapaghain na nga ako at nang makakain na nga kami ni Habi. Pagkatapos nga naming magdoa ay kumain na nga rin kami. So kain tayo guys! And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.